lang po dapat ito na imbestigahan. Sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant. Of course, kung galit kayo kay VP Sara, masisiyahan kayo dito sa reply ni Claire Castro. Pero tayo nag-iisip sa kapakanan ng ating bansa. Hello, good day everyone. Maligayang pagdating po dito sa ating channel, Psychology and Social Issues. And nandito tayo para na naman sa panibagong psychology-related topics and social issues na ating pag-uusapan. Okay? So, stay tuned kayo hanggang suli. Maiksi lang itong video natin. Mag-i-introduce tayo ngayon ng panibagong psychology-related concepts at i-relate natin dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Of course, hindi natin ma-discuss lahat kung anong mga nangyayari, pero yung mga iilang punto or mga issues dito, mga ka-psychology. Okay? So, kung kayo po ay bago dito sa ating channel, paki-subscribe po dito sa ating channel. And then, kung meron kayong nagustuhan, paki-thumbs up po at paki-comment kung ano yung parte na nagustuhan ninyo dito sa ating channel or kung sa ating pinag-usapan. Kung meron naman pong kayong hindi nagustuhan, paki-thumbs down link po. And then, paki-comment din po kung ano yung mga parte or topics na hindi natin nagustuhan para po ating ma-improve yung ating channel. Okay, so ito pag-uumpisahan na natin. So anong pag-uusapan natin ngayon? Unang-una, psychology concept na pag-uusapan natin po ay tinatawag kong hindi ako tumatawag dito. Ang marami na pong gumagamit nito. Ito ay Devil's Advocate. Okay, so i-share ko muna itong PowerPoint ko. So, ano po itong Devil's Advocate? O kung yung mga nakaraang video, I think 2 or 3 videos na na-upload ko, pinag-usapan po natin yung groupthink. Okay? Isang impluwensya sa isang grupo, sa mga miyembro ng grupo na kung saan nagbibigay ng hindi magandang resulta kasi lahat ng miyembro ng isang grupo, ang groupthink nangyayari kung ang lahat ng miyembro ng isang grupo ay sumasang-ayon sa lahat ng miyembro or grupo na ang kanilang ginagawa. Okay, pasensya na po sa ating Tagalog ha. Hindi po tayo Cebuano po tayo, mga psychology. Okay? So, paano po natin mapipigilan itong groupthink? Kasi nga sabi ko, hindi ito magandang impluwensya sa mga miyembro ng isang grupo kasi kung anong sasabihin ng leader o ng karamihan, yung iba susunod. Hindi po maganda yan. So, meron pong iba't ibang paraan para mapigilan ang isang pangyayari ng tinatawag natin na groupthink. Okay? So, at isa dito ay itong pagiging Devil's Advocate. So, ano nga ba ito? Okay, so pag-usapan natin ng mabilisan. Tapos, i-apply natin. Saan natin i-apply? I-apply natin dito, mga psychology, dito sa ginagawa ni Vice President Sara Duterte sa Marcos Jr. administration. Okay? So, stay tuned kayo. Hanggang sa huling parte nating video kasi doon natin ipipresenta. So, ano nga ba? I-define muna natin kung ano nga ba ang Devil's Advocate. So, it means to argue or present the opinions of the opposite side even though the person doesn't agree with the opinion they are presenting. Okay? So, expound natin. Ang isang Devil's Advocate, isang miyembro ito, pwede ring hindi miyembro, pwede ring outsider, pero usually miyembro ito ng grupo, magpresenta siya ng opinion doon sa buong grupo na nagkakaroon ng isang pag-iisip or isang desisyon. At ang ipepresenta niyang opinion or idea ay salungat doon sa kung anong iniisip nila or desisyon nila. Okay? Kahit yung tao mismo ay hindi sang-ayon sa kanyang pinipresenta. Anong purpose nito? Ang purpose nito ay para yung mga miyembro ng isang grupo mapaisip sa mga posibleng mangyayari, lalo't lalo na yung hindi magandang mangyayari sa kanilang desisyon. Para ma-evaluate nila kung tama nga ba ang kanilang
iniisip or desisyon. So yan yung purpose ng pagiging devil's advocate or in short, playing devil's advocate. Ito, so in order for someone to be playing devil's advocate, they must be arguing or presenting a position that is the opposite of what they actually believe. So pabalik-balik po, yung opposite side. So basically, kung ikaw, parte ka ng isang miyembro, isang grupo, miyembro ka ng isang grupo, okay? Hindi po necessarily na pag nagpresenta ka ng opposite side, ikaw ay kalaban nila. Okay? Magpe-presenta ka lang ng opposite side para lahat ma-evaluate bago nyo gawin yung desisyon ninyo. Okay? So basically, sinasabi dito, mas mabuti na rin na magkaroon ng sa isang grupo ng opposition. Okay? So yan po ang ako personally nasasabi ko, ang purpose ng opposition. So, apply natin ito dito sa mga nangyayari. Sabi ko nga, apply natin dito sa mga ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ano nga itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte dito sa Marcos Jr. administration? Ito ngayon, balikan muna natin yung 2022 election. Okay? So, si Marcos Jr. at si VP Sara nagkaisa, tinatawag nilang kanilang sarili na unit team noong 2022 election. Okay? So, ang nangyari, karamihan sa mga, so yun nga, Duterte at Marcos nagkaisa, yung 2022. Base sa resulta ng 2022 election, karamihan sa kanilang kaalyado from the local government up to the president ay nanalo yung kanilang grupo. Okay? So, sino nga yung mga kalaban nila? Sina Lacson, sina Lenny, diba? At karamihan, kung hindi ako nagkakamali, karamihan sa kandidato, kung hindi man lahat, ng kampo ni Lenny, kampo ni Lacson, kampo ni Isko, hindi nanalo. So, sabihin natin kahit from Congress to the executive, okay, pumasok mga kaalyado ni Marcos Jr. So, ako personally, mga ka-psychology, kinakabahan sa resulta kasi sabi ko nga, ang mangyayari ay malaking chance na magkakaroon ng groupthink. So, kung hindi pa ninyo alam kung naintindihan ko ano yung groupthink, ipopost ko sa last part ng video na ito yung link para maintindihan nyo kung ano yung groupthink. Okay? So, magkakaroon ng groupthink kapag lahat nagkakaisa. Kapag lahat nagsasubmit doon sa kanilang leader. Ito nga, halimbawa ko, itong House of Representatives. Halos lahat dyan, nung after 2022 election, lahat submit doon sa kanilang speaker, Martin Romualdez. Yan nga yung proud na proud sila kasi first time in history na parang halos lahat ng House of Representative members ay majority. Kasi sang-ayon sila doon. So, eto ngayon mga ka-psychology. 2024, umalis si Vice President Sara Duterte from the group. So nasira yung unit team. Ano ngayon ang mga ginagawa ni VP Sara? Si VP Sara, siya na ngayon ang nagmumukhang oposisyon. Kasi yung mga nag-claim na sila yung oposisyon, to name, like Risa Hontiveros, sino pa nakaupo? Personally, hindi ko nakikita na sila ay talagang nagiging oposisyon doon sa mga ginagawa ng Marcos Jr. administration. In fact, unfortunately, nakikita ko parang sumasang-ayon sila. So basically, wala na tayo nakikita parang legit na opposition. Again, kailangan natin ng opposition para walang mangyaring groupthink. So ang nangyari ngayon mga kababayan, si Vice President Sara na ngayon ang lumalabas na devil's advocate. Okay? Si VP Sara at the same time yung mga kalyado na kasi meron pa naman siya mga kalyado yung nasa Senate, meron din nasa Congress. Kasi nung humiwalay si VP Sara, yung mga kalyado ng mga Duterte sumama sa kanya. Well, hindi literally sumama pero nandun pa rin sila. So unti-unti nakikita na natin na sa House of Representatives may pangilan-ilan na hindi na sumasang-ayon sa speaker. Si VP Sara bumabanat sa kay Marcos Jr. kung paano yung dinadala niya.
So basically, kung titignan natin mga ka-psychology, itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito. Ako personally, ito nakikita ko, ito ay tulong ito sa Marcos Jr. administration. Bumabanat si VP Sara sa Marcos Jr. Ito hindi lang sa Marcos Jr. administration, kundi sa buong Pilipinas. Kasi kung walang oposisyon, walang magsasalita, walang pumupuna sa mga ginagawa ng kung sa ating administration ngayon, lahat sasang-ayon, yun nga, ang mga korupsyon mangyayari kasi lahat nag-a-agree. Which is, ganun nga ang nangyari nga rin katulad nung nangyari sa 2025 national budget. Diyan sa mga flood control issues, sa mga insertion sa mga House of Representatives. Kasi sila-sila lang nag-uusap, nagkaisa sila dyan, lahat nag-a-agree, sumasang-ayon, walang pumupuna. So kaya nga, ako personally, nagpapasalamat akong humiwalay si VP Sara kasi nagsasalita na siya, bumabanat na siya, nag-i-expose na siya ng mga anomalya simula noong 2024 na yung mga personal na nakikita niya. So yun nga, paano naging tulong ito? Kasi dito mga ka-psychology, si VP Sara ang nagiging devil's advocate ng Marcos administration. Maganda itong devil's advocate kasi kung anong presenta ng taong nagiging devil's advocate, kasi again, Vice President ito, parte ito ng administration. Okay? Kung anong presenta niyang opposing sides, pwede mong gamitin or pwedeng gamitin ng administration para evaluate yung kanilang sarili. Okay? Which would eventually magkakaroon ng magandang resulta sa kanilang desisyon, sa kanilang mga ginagawa at iba pa. Di ba? Pero, hindi mo gagamitin itong devil's advocate at problema, ang magiging issue dito, kung i-consider mo yung taong nagiging devil's advocate na kalaban ninyo, masasayang yung idea ng devil's advocate kasi magiging sarado yung hunahuna tuloy, sorry mga ka-psychology. Magiging sarado yung kaisipan ng isang grupo. Okay? So ito may example tayo dito mga ka-psychology, ito pakinggan natin. Bago lang ito, I think kahapon lang ito binalita. Okay, so pakinggan natin ng mabilisan ha. Ito. Meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Kunin ko na rin po reaksyon ng Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon. Iyan mga ka-psychology, bumaba na si VP Sara. Again, kung napapansin, ang banat dito ni VP Sara ay yung kung aksyon ng Malacanang, aksyon ng presidente dyan sa mga nangyayaring korupsyon. Kasi kung titignan natin, kailan ba ito nangyari na ganitong mga expose? Again, sa natatandaan ko, last year pa, 2024, si Vice President Sara nagbulgar na sa mga nangyayari sa mga insertion sa Department of Education, siya pa secretary. Okay? Then, noong January, then ngayon. At nung SONA, parang sumang-ayon na si Presidente, BBM, sa mga sinasabi ni VP Sara at ng ibang tao. Pero, 1 month after, ano na nga ba ngayon? September na, wala pa ring nangyayari. Wala pa ring natutukoy na mga malalaking taong involved dito. So, yan yung binabanatan niya. Yung action, again ha, well, of course, expect tayo, tatawagin tayo dito na DDS. Walang problema, comment lang kayo dyan. Nakafocus. Hindi bumanat si Sara sa personality ni Presidente Marcos. Hindi siya bumanat. Ang sinabi niya dito, ang action ang nakafocus. Pakinggan natin dito kung ano ang reply dito ni Claire Castro, representative ng Malacanang. Dito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng Sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Okay, so stop natin sa mga ka-psychology.
Oh, kung kikinggan natin yung sagot dito ni Claire Castro mga psychology, of course, kung galit kayo kay VP Sara, masisiyahan kayo dito sa reply ni Claire Castro. Pero tayo, nag-iisip sa kapakanan ng ating bansa. Ito nga sabi ko, dito si VP Sara, sa pagbanat niya dito sa action ng Marcos administration, yan po ay pagiging devil's advocate. Para po itong Marcos administration, dyan sa kanilang mga action, napaisip po kung tama or kung ano nga bang mga ibang paraan para magiging maganda yung mga gagawin at desisyon nila. Di ba? Ang problema dito mga ka-psychology, unfortunately, ang nakikita ko dito ay based dito sa reply ni Claire Castro, nagiging defensive dito. At the same time, naghahanap din siya ng putik na itatapon din doon sa taong nagiging devil's advocate. Okay? So instead na kung ako si Claire Castro at may banat, so most likely, sasabihin ko, again, kung i-maximize ko itong devil's advocate, magpapasalamat ako kasi pinunan niya kung anong ginagawa at sasabihin ko na magmi-meeting ulit kami, i-invite ko si VP Sara para meron siyang masuggest kung anong pinakamadaling gawin para yung sinasabi niyang isang araw lang matutukoy na kung sino yung mga nakinabang dyan ay talagang mangyari. Okay? Unfortunately nga, sabi natin mga ka-psychology, hindi ginamit dito ng Malacanang itong pagiging devil's advocate ni Vice President. Okay? So yan po ang kahalagahan ng pagiging devil's advocate sa isang grupo. Kasi mag-iisip ka, matcha-challenge ka, kahit masasaktan yung buong grupo. Ang importante dyan ay nakafocus tayo doon sa kung anong magandang action na gagawin natin. So again, kung kayo ay galit kay VP Sara, expected po na masisihan kayo dito kay sa sagot ni Atty. Claire Castro. Ang problema, makikita ko, masasabi ko na ang iniisip lang ninyo ay gusto nyo masira si VP Sara. Pero kung talagang nag-iisip kayo sa kapakanan ng ating bansa, nakikita ko sensible naman yung banat ni VP Sara kasi refer doon sa aksyon ng Malacanang. At gusto niya, siya mismo gusto ma-improve, mabilisan yung resulta ng investigasyon kasi para ito sa lahat ng taong bayan. Ang problema, ang sagot dito, hindi minamaximize yung devil's advocate, ang nakakasama pa ay naghahanap pa ng issue na itatapon doon sa kay Vice President Sara Duterte. Okay? So kung tanong natin, tama nga naman ba yung sagot ni Claire Castro doon sa kung bakit hindi inaksyonan? Ibang usapan na din yun. Okay? Kung bakit hindi walang action si Presidente Duterte doon sa mga na-discovery or presenta ngayon ni Claire Castro. Okay? So, I hope meron po kayong natutunan dito sa ating video ngayon. And again, sa pag-comment po kung anong meron kayong nagustuhan, and pag-comment din kung ano yung mga bagay na hindi ninyo nagustuhan dito sa ating mga pinag-usapan. Okay, so maraming salamat sa lahat. Magkita tayo sa susunod nating video.